para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang. Subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Kambal Espiritu. Ano ang gagawin mo kung isang araw ay bigla ka nalang iturong sa larin ng isang taong di umano'y biktima raw ng pangungulam? Yan ang kwentong matutunghayan natin para sa isa na namang kakilakilabot na kwentong hatid sa atin ng ating letter sender. At itago na lang daw natin siya sa pangalang Reyna. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng paratang na ito? Halina't samahan niyo akong pakinggan ang kanyang kwento. Dear Sir Jupiter, please call me Reyna, not my real name. I'm a 28-year-old office girl na nagtatrabaho po dito lang sa Muntinlupa City, Alabang. Pero laking probinsya po talaga ako. Tubong Dumaguete City, kung saan nagmamay-ari po kami ng isang may kalakihan ding sugarcane plantation, pineapple farm, pati na rin po palayan na siyang pangunahing negosyo po ng pamilya ni Daddy simula pa noong araw. Kaya lang po nang maghiwalay ang mga magulang ko nung teenager na ako, isinama po ako ni Mami sa Maynila. At dito na kami nanirahan simula noon. Although hindi naman tumigil si Daddy sa pagsuporta sa akin simula nang lumipat kami ni Mami sa Maynila, natuto na akong maging independent at suportahan ang sarili ko. Kaya pagka-graduate ko pa lang nung college, nagtrabaho na po agad ako. At itong kwentong ibabahagi ko po pala sa inyo ngayon ay nangyari way back 2018. Nung nagsisimula pa lang ako sa company na pinagtatrabahuan ko pa rin po hanggang ngayon. I was only 23 years old that time at isa sa pinakabata sa amin. Pero kahit po ganun, mabilis ko naman pong nakasundo noon ang mga kasamahan ko, or so I thought. Uy, Reyna, lunch na, hindi ka ba sasama? Ha? Saan? Malilibre daw si Paula, di ba? Diyan daw sa bagong bukas na fast food sa baba. Ay talaga? Hindi kasi ako na-inform eh. Bakit anong meron? May napanalunan daw kasing raffle si Paula kahapon. Medyo malaki yung cash prize na nakuha niya. Kaya ayun, malilibre. Baka naman nakalimutan ka lang niyang sabihan kanina. Halika na, sama ka na. Naku, hindi na. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Halika na. Lahat ng office mates natin invited, no? Imposible naman yatang ikaw lang ang hindi, di ba? Actually, Josh, hindi ko talaga in-invite si Reyna. Mayaman naman kasi yan eh. Asyendera kaya yan. Nakakahiya naman kung pakakainin ko lang siya sa fast food. Tatayo na po sana ako noon sa upuan ko para sumama sa office mate kong si Josh dahil sa pamimilit niya sa akin nang biglang sumingit si Paula sa usapan at sinabing, hindi nga talaga ako invited sa lunch treat niya. Nakangiti naman po siya noon at sinabi niya yun, using her sweetest tone. Siguro para hindi na rin ako ma-offend. Pero actually, hindi naman po big deal sa akin yun dahil sa totoo lang po, hindi pa rin naman kasi kami ganun ka-close ni Paula. Isa pa naiintindihan ko sila dahil
Medyo OA naman po talaga yung naging kwento sa kanila na ganun nga raw ako kayaman. Medyo madaldal po kasi ang boss namin si Sir Philip, na ninong ko at best friend din ni Daddy. Kaya kung ano-anong naikwento niya sa office mates namin. Kung ganun naman pala, hindi na lang ako sasama sa inyo, Paula. Dito na lang ako kay Reyna magpapalibre. Mas marami palang pera to sa iyo eh. Hindi ko po napigilan ang panlalaki ng mata ko nang biglang sabihin ni Josh yun. Kahit po ako nakaramdam ng awkwardness, lalo pat nakita ko talagang biglang naglaho yung matamis na ngiti sa mukha ni Paula. Pero saglit lang naman yun dahil mabilis naman siyang nakabawi. Sige, ikaw bahala. O siya, una na ako ha. Gutom na ako eh. Pagkaalis po ni Paula ay bahagya kong siniko yung tagiliran ni Josh. Uy, napakasalbahe mo. Na-offend mo yata si Paula. Bakit? Nakaka-offend din naman yung ginawa niya sa iyo ah. In-invite niya lahat tapos ikaw hindi? Ano yun? Hindi naman yun big deal sa akin no. Hindi naman kasi kami ganong ka-close. Ang OA mo naman. If I know, baka insecure lang sa'yo yun. Mahilig kasing magyabang yun dito nung wala ka pa. Mahilig mag-show off, ganun. Sip-sip nga kay Sir Philip yan noon eh. Kaso, nung dumating ka, naitsapwera siya. Beauty and brains mo naman ang napatapat sa kanya eh. Humagalpak pa ng tawa si Josh pagkatapos niyang sabihin sa akin yun, Sir Jupiter. Habang ako naman, ay napangiwi lang. Alam mo, issue ka. Sumama ka na nga dun kina Paula, ayaw kitang libre, no? Joke lang naman yung sinabi ko. Totoo, ako talaga ang malilibre sa'yo. Kaya tara na. Gutom na ako eh. Mabilis naman pong nawala sa isip ko ang pangyayaring yon, Sir Jupiter, dahil naging busy rin talaga ako sa trabaho noong mga sumunod na araw. Ang ipinagtataka ko lang po ay kung bakit pagkatapos ng pangyayaring yun, ay hindi na pumasok si Paula. Siguro mga ilang linggo na rin siyang absent noon sa hindi ko alam na dahilan. Hanggat nagulat na lang po ako nang bigla na lang nagkaroon ng isang malaking issue sa office namin tungkol sa akin. Grabe, narinig niyo na ba yung balita? Nagpaalbularyo na raw talaga si Paula dahil wala raw talagang makita sa kanya ang doktor. At alam niyo ba, confirmed. Ang sabi raw ng albularyo, kinukulam nga siya. Oh my gosh, totoo ba? Talaga? Sabi ko na nga ba eh. Imposible kasing bigla na lang siyang mamanasin tapos tutubuan pa ng malalaking pantal na nilalabasan ng uod. Kung normal na sakit lang yun, kawawa naman si Paula. Pero sino naman kaya ang gagawa nun sa kanya? Hindi pa raw pinangalanan ng albularyo pero ang hint daw sa kanya, workmate daw natin. Maganda, matalino, marami raw pera. Talaga? Teka, parang si Reyna. Sir Jupiter, ng mga sandaling yun ay sigurado po ako na pangalan ko ang narinig kong binanggit ng katrabaho kong yun. Nanginginig ang kalamnan ko at gustong-gusto ko na siyang kumprontahin, kaya lang ay hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Damang-damang ko pa noon ang mga tinging ipinupukol nila sa akin habang nakaharap ako sa monitor ng aking office desktop. Nagulat ako nang malaman ko kung anong nangyayari kay Paula pero mas nagulat naman akong malaman na ako ang pinagbibintangan nilang gumagawa nun sa kanya. Laking probinsya nga ako, but I swear, ni katiting na karunungan tungkol sa mga ganong bagay, wala po akong kaalam-alam. Wala rin naman po akong kilalang mangkukulam sa pamilya namin, kaya paanong ako ang pinagbibintangan nila?
Sobrang stressed out talaga ako ng mga oras na yun. Kaya maaga po akong nag-out sa trabaho para magsimba. Doon ko ibinuhos lahat ng frustrations ko tulad ng palagi kong ginagawa kapag nakakaramdam ako ng lungkot, inis o kaya sa tuwing may problema ako. Paalis na sana ako noon sa simbahan nang bigla na lang pong may mangyaring hindi ko inaasahan. Nakasalubong ko si Paula. Although nakaupo siya noon sa isang wheelchair at inaakay ng isang hindi ko kilalang middle-aged woman, sigurado akong si Paula yun, Sir Jupiter. Balot na balot ng tela ang katawan niya. She was wearing a thick sweatshirt, a turtleneck na panloob. Tapos nakasuot din siya ng mahabang palda kaya hindi na rin po kita ang paa niya. Talagang takip na takip siya mula leeg hanggang talampakan. Pero hindi naman po nagawang itago ng suot niya noong belo yung mga sugat at parang malalaking pantal sa mukha niya. Nakita ko pa rin yun nang hindi sinasadya. Matinding awa. Yun agad ang naramdaman ko nang makita siya, Sir Jupiter. Lalong-lalo na po nang yumuko siya nung magkasalubong ang tingin namin na parang hiyang-hiya siyang nakita ko siya sa ganung ayos. Umiwas na lang po ako ng tingin at nagpretend na hindi ko siya nakilala ng mga sandaling yun. Pagkatapos ay nagpatuloy na ako sa paglabas ng simbahan. But not until I heard someone behind my back giggling. Mabilis po akong napalingon sa likuran ko, Sir Jupiter. Pero nagulat ako dahil nakita kong wala naman akong kasunod na ibang tao. Ako lang yung nandun sa pwestong yun dahil wala rin naman pong gaanong tao nun sa simbahan. Sino yun? Baka guni-guni ko lang. Pagod lang siguro ako. Makauwi na nga. Pero pag-uwi ko noon sa bahay, Sir Jupiter, nagulat na lang ako dahil pagbukas ko ng phone, ay sunod-sunod na notification po ang natanggap ko. Ang daming chat sa akin ni Josh, kaya tinawagan ko na lang siya. Reyna, nasaan ka? Pagsagot pa lang ni Josh sa tawag ko ay nahimigan ko agad ang pagkataranta niya. Nandito sa bahay. Bakit? Pupuntahan kita dyan. Narinig kong nag-uusap yung mga katrabaho natin ngayon dito sa office. Ang sabi nila, balak ka raw sugurin ng mga kamag-anak ni Paula. Mabilis pong napakunot ang noo ko sa sinabing yun ni Josh. Ha? Bakit naman nila ako susugurin? Ang sabi nila, kumpirmado na raw na ikaw ang kumukulam kay Paula. Nakasalubong ka raw nila kanina sa may simbahan. Tawa ka raw ng tawa nung pagtalikod mo. Ayun, si Paula, muntik na raw magpakamatay. Ano? Napahilamos na lang ako sa mukha ko, Sir Jupiter, dahil sa sobrang frustrations ko sa mga nangyayari. Halos mangiyak-ngiyak na ako ng mga sandaling yun. Bakit ba kasi nangyayari to? Hindi ko naman to ginusto. Salbahe siya. Dapat lang sa kanya yun, Reyna. Walang pwedeng mang-api sa'yo habang nandito ako. Sisiguraduhin kong mananagot sila. Sir Jupiter, literal na napaupo akong bigla noon sa sahig nang marinig kong bigla na lang may sumagot sa akin. Uulitin ko, mag-isa lang po ako noon sa bahay, kaya imagine niyo na lang kung gaano katindi ang takot ko, lalo na't nag-e-echo ang boses na yun sa buong paligid. Boses na pamilyar sa akin dahil boses ko yun, Sir Jupiter. Sino ka?
Napapaliw na yata ako. Hindi po sinasadyang napalihon ako bigla noon sa salamin, Sir Jupiter. At doon ay nakita ko ang sarili kong refleksyon na nakangiti habang nakikipagtitigan sa akin. Doon talaga ako pinakanatakot. Kamukhang-kamukha ko yung nilalang na nasa salamin. Pero Sir Jupiter, alam kong hindi po ako yun. Para po akong basang sisiw nang abutan ako ni Diyos sa bahay ko, Sir Jupiter. Tagaktak ang pawis ng buong katawan ko habang namumutla ako sa sobrang takot. Ikinuwento ko po sa kanya kung anong nangyari sa akin at thankfully ay naniniwala sa akin si Josh. May kilala akong paranormal practitioner. Gusto mo bang dalhin kita sa kanya? Baka sakaling masagot niya yung mga tanong mo. Tango na lang po ang naisagot ko nun kay Josh. Ipinasuot na lang niya sa akin ang jacket niya pagkatapos po ay akmanasan na kaming lalabas ng bahay nang bigla na lang dumating si Paula kasama yung mga kamag-anak niya. Reyna, lumabas ka dyan. Tigilan mo na yung ginagawa mo kay Paula. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Reyna, nakikiusap ako sa iyo. Kung anumang kasalanan ang nagawa ko, patawarin mo na ako, please. Sobra-sobra na itong ganti mo sa akin. Tuluyan na po akong napahagulgol noon ng iyak, Sir Jupiter, dahil kahit na alam kong hindi ko naman ginusto ang nangyari noon kay Paula, alam kong malaki po ang posibilidad na may kinalaman nga ako sa paghihirap niya. Hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko noon hanggang sa bigla na lang nagtangka yung isang lalaking kasama ni Paula na buksan ang gate ng bahay ko dahil hindi nga po ako lumalabas para harapin sila. Nagulat kaming lahat nang bigla na lang pong humangin ng sobrang lakas. As in parang bigla na lang pong may namuong buhawi doon sa bakuran ko. Tapos Sir Jupiter, tumalsik po yung lalaking nagtangkang pasukin ang property ko. Ang nakapagtataka pa po noon, para bang hindi kami naririnig ng mga kapitbahay. Parang wala silang kaalam-alam na may nangyayari ng something noon sa amin. Ni hindi po nila ramdam yung malakas na hangin na umiikot mismo sa property ko. Oh my God! Ano pong nangyayari? Basang-basa na ng luha ang mukha ko. Kaya pati si Josh ay natataranta na. Hanggang sa tinawagan niya na lang yung kakilala niyang paranormal practitioner na pupuntahan sana namin kanina. Pagkatapos po noon, lumabas si Josh ng bahay at siya ang kumausap kina Paula. Inaya niya silang pumasok sa loob ng bahay ko sa kondisyong hindi sila gagawa ng kahit anong masamang bagay laban sa amin. And they agreed. Pero Sir Jupiter, hindi pa po doon natapos ang lahat. Dahil pagtapak na pagtapak pa lang ni Paula sa bahay ko, bigla na lang pong nagtalsikan yung mga gamit ko sa loob ng bahay. Nagbagsakan ng mga picture frames ko na nakasabit sa pader. Tumilapon yung mga silverwares ko sa kusina. Gumalaw at lumipat ng pwesto yung mga upuan at iba pang furnitures. Umarang yun sa pinto na parang ayaw silang papasukin. Oh my gosh, Diyos, ano bang nangyayari? Patakbo akong lumapit kay Josh at nagtago sa likuran niya. Lahat po kami talaga noon shocked sa kung anong nangyayari. Lalo na nang maya-maya bigla na lang kaming nakarinig ng mga umaalingaw-ngaw na hiyaw
na parabang nanggagaling lang sa loob ng bahay. That's when Kuya Patrick arrived. Yung paranormal practitioner na pinsan pala ni Josh. In the name of God, hinihingi ko ang katahimikan sa lugar na ito. Sobrang powerful ng mga salitang yon ni Kuya Patrick, Sir Jupiter. Dahil after niyang sabihin yun, huminto agad yung ingay at gulong nangyayari sa loob ng bahay ko. I never expected na makaka-witness ako ng ganito sa buhay ko dahil kung iisipin ay para talagang sa pelikula lang ito nangyayari. But then, it did. Lahat kami nasaksihan yun, maniwala man po kayo o hindi. Nagsimula po kaming tanungin ni Kuya Patrick kung ano ba ang context ng nangyayaring kababalaghan sa amin ni Paula. At dito po kami nagsimulang malinawan sa lahat, lalong-lalo na po ako. Reyna, pamilyar ka ba sa tinatawag na guide o bantay o spirit guards sa Ingles? May iba ring tinatawag silang higher self. May mga paniniwalang nagsasabi na ito ay bahagi ng iyong total energy o consciousness na nananatili sa spirit world at hindi nagkatawang tao o hindi nagkaroon ng pisikal na katawan. Actually, pinaniniwalaan din na lahat naman tayo meron nito. May mga pagkakataon lang na nagkakaiba-iba sila ng form o uri at hindi lahat ng tao ay active ang mga higher self nila katulad na lang ng sayo. Ibig niyo po bang sabihin yung bantay o guide ko ang gumagawa nito kay Paula? Tumango si Kuya Patrick sa tanong ko. Maaari. Nabanggit mo sa akin na kamukhang kamukha mo at kaboses mukha mo yung nilalang na nagpaparamdam sa iyo, hindi ba? Meron kasing isang uri ng spirit guard na tinatawag na kambal espiritu. Ayon sa maraming paniniwala, sila raw yung parte ng espiritual na pagkatao natin na palaging nagbabantay at nagpoprotekta sa atin sa lahat ng oras. Kaya nga madalas tinatawag din sila bilang guardian angels. Pero bakit po ginawa niya to kay Paula? Hindi ko naman hiniling na mangyari to, Kuya Patrick eh. Kahit kailan, hindi ako humiling ng kapahamakan para sa ibang tao. And that's exactly the reason why. Alam mo, Reyna, may mga bagay tayong hindi naririnig o nalalaman na naririnig at nalalaman naman ng ating mga spirit guards. At sa kasong ito, mukhang may alam ang bantay mo tungkol sa ginagawa nitong si Paula sa iyo kapag nakatalikod ka. Bigla na lang pong humagulhol ng iyak si Paula nang siya naman ang balingan ni Kuya Patrick matapos nitong sabihin sa akin yun. At doon ko po nalamang marami pala talagang kalokohang ginagawa si Paula laban sa akin. Siya ang promotor ng lahat ng chismis na kumakalat sa office tungkol sa akin. Palagi pala nila akong pinag-uusapan, nilalait at pinagtatawanan ng mga kaibigan niya hanggang sa umabot na nga siya sa pag-iisip ng isang napakasamang plano para siraan ako. Nag-hire ako ng isang taong mag-e-edit ng malalaswang photos kung saan namin ikinabit ang mukha mo. Meron din kaming ipinagawang skandal na balak sana namin ipakalat sa internet para sirain ka. Pero hindi yun natuloy nang bigla akong magkaganito. Patawarin mo ko, Reyna. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo pero pinagsisisihan ko na ang lahat ng yun. Halos hindi po ako nakapagsalita kaagad noon sa inamin sa akin ni Paula. Kahit yung mga kasama niyang kamag-anak,
Nabigla rin sa sinabi niya. Si Josh nga po ay talagang nagalit at muntik na niyang sugurin si Paula kung hindi ko lang siya napigilan. Bakit mo ginawa yun, ha? Ano bang ginawang kasalanan sa iyo ni Reyna at inggit na inggit ka sa kanya? Sorry talaga, Diyos. Nainis lang talaga ako na siya ang napansin mo at hindi ako. Kahit na alam mo namang matagal na akong may gusto sa iyo. Isa pa, naiinggit ako at nai-insecure ako sa kanya. What? Dahil sa ganyang kababaw na dahilan, gagawa ka ng masama sa kapwa mo? My gosh, Paula, wala nga kaming relasyon ni Reyna eh. Bakla ako, hindi mo ba nahahalata yun? Dahil po tuloy sa nangyari, Sir Jupiter, pati yung pinakatago-tagong sikreto ni Josh ay naibunyag niya ng hindi oras. Dahil po doon ay lalong kinain ng kahihiyan si Paula. Kaya nakaramdam naman ako ng awa sa kanya. Sa tingin ko sapat na yung naranasan niya bilang leksyon sa mga ginawa niyang hindi maganda. Pero Kuya Patrick, sa tingin niyo po, anong pwede naming gawin para tigilan na ng bantay ko si Paula? Sa totoo lang po, ayoko na nito. Hindi ko gusto tong nangyayari sa amin. Simple lang naman eh. Kailangan lang maramdaman ng bantay mo na sincere si Paula sa paghingi niya ng tawan sa iyo. Sigurado ako magiging okay na ang lahat pagkatapos nun. I also recommend na mas ilapit mo ang sarili mo sa Diyos, Paula. Dahil wala namang mas makapangyarihang protektor nating mga tao kaysa sa Kanya. After that, Sir Jupiter, naging maayos na po ulit sa wakas ang lahat. Humingi ng tawad sa akin si Paula at inamin niya sa lahat ang kasalanan niya sa akin. Pero after that, mas pinili niya na rin pong umalis sa trabaho. Siguro ay dahil na rin sa hiya. Hanggang sa sumunod na rin sa kanya yung ibang mga katrabaho naming involved din sa paninira sa akin. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa pagkakaroon ko ng aktibong kambal espiritu, Sir Jupiter. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong mararamdaman ko tungkol dito. Sa ngayon, ang hiling ko na lang po talaga ay hindi na sana maulit ang pangyayaring ito. Sana ay hindi na ulit ako maging cause ng paghihirap ng ibang tao. Kahit pa ng mga taong may masamang sinasabi tungkol sa akin. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Maraming salamat po pala sa Sitio Bangungot Channel para sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ma-share ito sa inyo. At para naman po sa lahat ng nakinig ngayon sa aking kwento, naway nag-enjoy po kayo. Hanggang dito na lang po muna, guys. Have a blessed day and goodbye. At eto naman ang inyong pinakahihintay na portion. Shoutout kay Editha Sepcon, Cecil Porfero, Judith Sandueta, Pretty Blue, Angelica Abenda, Juan Iza, Mark Sanglay, Lay Cruz, Jared at kay Jacob Lee. Narito naman ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Eldifer at Angelica Cabahar. Sabi ni Eldifer, "Good day mga kasityo, isa na namang magandang kwento mula kay Sir Jupiter. Listening at work, nakakawala ng stress at boredom. Salamat po and God bless po sa lahat."
Sabi naman ni Angelica, ang sarap makinig ng mga kwento nyo. Nakakalimutan ko po ang pagka-homesick ko dito sa Qatar at nakakatanggal po ng pagkainip. Salamat po sa panibago nyong kwento. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.